Sa disyerto ng Texas, isang lalaking nagngangalang David Koresh ang nagtayo ng sarili niyang kaharian. Hindi simbahan, kung hindi isang armadong bunker ng paniniwala at pagsunod. Sa loob ng compound nila, may tinig na itinuturing nilang banal, pero sa labas, isang bomba na inaabangan ng gobyerno. Ito ang kwento ng Branch David Jans, isang kultong naniniwalang darating ang katapusan ng mundo, at sa mata ng kanilang pinuno, siya lang ang tagapagligtas. Ngunit ang kaligtasan, hindi dumating. Bago siya naging kilala bilang David Koresh, ang tunay niyang pangalan ay Vernon Wayne Howell, isang batang lumaki sa Texas, anak ng isang teenager na babae, at hindi kailanman naging bahagi ng normal na kabataan. Tahimik, iba ang kilos, laging may dalang Biblia. Sa murang edad, pinaniwalaan niyang may kakaibang misyon siya mula sa Diyos, na siya ay pinili. At sa paglaki niya, ang pagka-obses sa Biblia ay nauwi sa literal na interpretasyon ng mga banal na kasulatan, lalo na ng Book of Revelation. Dito siya unang pumasok sa Branch David Jans, isang relihiyosong sekta na dating splinter group ng Seventh-day Adventist. Tahimik ang grupo noong una, naninirahan sa Mount Carmel Center sa labas ng Waco, Texas, hanggang sa dumating si Koresh. Sa loob lamang ng ilang taon, inagaw ni Koresh ang liderato ng sekta. Pinatalsik ang dati nilang pinuno at ipinangalandakan na siya ang tupa ng Diyos, ang tagapagbukas ng 7 seals ayon sa Revelation. At dahil siya raw ang napili ng Diyos, siya lamang ang may karapatang makipagtalik sa sino mang babae sa compound, kasama rito ang mga batang menor de edad. Pinaghihiwalay ang mag-asawa, inuutusan ng mga ama na isuko ang kanilang asawa at anak na babae sa propeta. Ang dating Mount Carmel ay naging isang bentang sarado na relihiyosong teritoryo. Ang mga miyembro ay sumailalim sa mahigpit na disiplina. Walang TV, walang musika, maliban sa mga gawa ni Koresh. Mahigpit na bawal ang pagsuway. Ngunit higit sa lahat, nagsimula silang mag-ipon ng baril. Sa ilalim ng mga dasal at awitin ni Koresh, nagsimulang dumami ang mga armas sa compound. Mga semi-automatic, high-powered rifles. Aabot sa mahigit 300 baril at ribo-ribong bala ang naipon ng grupo, pati mga grenade casings at tactical gear. Ang rason ni Koresh, darating ang Armageddon at kailangan protektahan ang mga pinili ng Diyos. Pero para sa federal government, hindi ito banal. Ito ay banta at ang impyerno ay nasa likod ng pintuan. 1980s hanggang early 1990s, sa gitna ng Texas, sa isang lugar na tinatawag na Mount Carmel, unti-unting binuo ni David Koresh ang kanyang maliit na kaharian, kasama ang ilang daang tagasunod. Pinaghalo niya ang Biblia at baril, propesiya at paranoia, hanggang mabuo ang isang mundo kung saan siya ang sentro ng katotohanan. Pero habang abala sila sa paghahanda sa katapusan ng mundo, may nakabantay na mga mata mula sa labas. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, nagdipon ng grupo ng mahigit 300 baril, grenade launchers at stockpile ng bala. Sabi ng mga dating miyembro, pinagbabaklas pa ni Koresh ang ilang baril para gawing full auto. Nagumpisa na ring maglabasan ng mga reklamo mula sa mga dating miyembro, pag-abuso sa mga bata, sapilitang pakikipagtalik sa menor de edad at polygamy, kung saan siya lang ang may karapatang makipagrelasyon sa lahat ng babae sa compound. Kabilang ang mga batang edad 12 pababa. Sa mata ng gobyerno, hindi lang ito kulto, kundi ticking time bomb. Ang Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms o ATF nagplano ng isang surprise operation. Arestuhin si Koresh, kumpiskahin ang mga armas at iligtas ang mga bata. Pero nakalabas ang impormasyon. Naalarma ang Branch David Jans. Armado na sila bago pa man makarating ang mga ahente. Pagdating ng ATF, putukan agad. 4 na ATF agents ang patay. 5 sa kulto ang napatay din. Nang umatras ang gobyerno, nagsimula ang 51 araw na pagkakulong ng halos 100 katao sa loob ng compound. March 1993, nakapaligid sa Mount Carmel ang mga FBI negotiators, snipers, armored tanks at surveillance helicopters. Sa loob naman, si Koresh ay nagpapadala ng sermon sa FBI sa halip na sumuko. Ayon sa mga tape, naniniwala siya ang Lamb of God na tanging makakabukas sa 7 seals ng Revelations. Pinaniwala niya ang grupo na ang pag-atake ng FBI ay katuparan ng hula.
Paulit-ulit siyang nagbitiw ng ganitong pahayag. Sinusubok tayo ng Diyos. Ang mundo sa labas ay Babylon. Hindi tayo aalis at tayo ay maliligtas. Nagkaroon ng negosasyon. Ilang bata ang pinalabas pero hindi ang mga babae. Sabi ni Koresh, may dahilan ng Diyos kung bakit kailangan nilang manatili. Habang tumatagal, mas lalong lumalim ang kontrol ni Koresh sa isipan ng kanyang mga tagasunod. Nawalan na ng akses sa pagkain at kuryente. Nasa madilim silang silid. May kasamang gutom at dasal. Sinusubukan ng FBI ang lahat. Nagpatugtog ng malalakas na rock music at screeching sounds buong gabi para i-pressure ang mga nasa loob. Gumamit ng floodlights para hindi sila makatulog. Nagpadala ng mga psychologist para i-analyze ang pag-uugali ni Koresh. Pero sa halip na bumigay, lalo pang humigpit ang paniniwala ng mga tagasunod hanggang umabot ng 2 linggo, 3 linggo, at sa wakas, mahigit 1 buwan. Nagiging political liability na ang siege para sa gobyerno. Pinipressure ang FBI na tapusin na ito. Pero ang tanong, paano mo tatapusin ang siege kung ang mga nasa loob ay naniniwalang martyrdom ang kaligtasan? April 19, 1993. Ika-51 araw ng siege. Pagod na ang FBI. Galit na ang publiko. At ang mga bata sa loob, kung buhay pa, ay ilang linggo nang hindi nakakakita ng araw. Sa araw na yun, nagdesisyon ng gobyerno. Tutuldukan na ang lahat. 6 o'clock a.m. Habang tulog pa ang karamihan sa loob, nagpadala ng armored vehicles ang FBI para magbutas ng pader ng compound. Sa butas na iyon, pinakawala ng CS gas, isang uri ng tear gas na ginagamit sa riot control. Pero ayon sa FBI, hindi nila balak pasukin. Ang goal nila, pilitin ang mga miyembro na lumabas ng kusa, pero hindi lumabas ang mga tagasunod. Sa halip, tinakpan nila ang mga bata ng basang kumot, nagdasal, kumapit sa paniniwala, at naghintay ng hudyat mula sa kanilang propeta. Bandang tanghali, may usok na nakita. Una sa isang bahagi ng gusali, hanggang sa 3 magkakahiwalay na sunog ang sabay-sabay na sumiklab. Agad nagliyab ang kahoy na compound. Tanong ng marami hanggang ngayon, sino ang nagsimula ng apoy? Ayon sa FBI, galing daw ito sa loob ng compound. May recording pa raw na maririnig ang mga miyembro na sinasabing ikalat ang gasolina at sindihan na ito. Pero para sa ibang nakaligtas, ang apoy ay hindi sinadyang pagsunog, kundi resulta raw ng gas at kaguluhan. Habang lumaki ang apoy, isa-isang bumagsak ang kisame, pader at mga bubong. May ilang miyembrong nagtangkang lumabas, pero ang iba, nanatiling nasa loob. Yakap ang kanilang mga anak. Si David Koresh, natagpo ang patay sa gitna ng nasusunog na basement. May tama ng bala sa ulo. Hanggang ngayon, hindi tiyak kung kusa niyang ginawa o pinatungan siya ng isa sa kanyang inner circle. Sa kabuuan, 76 na katao ang patay. Karamihan ay babae at bata. Ang Waco Siege ay naging simbolo ng kung paano maaaring magbanggaan ang panatikong paniniwala, takot ng gobyerno, at kapalpakan ng komunikasyon. At sa gitna nito, mga inosenteng buhay ang nadurog. Pero hindi rito natapos ang epekto ng Waco. April 19, 1995. Eksaktong 2 taon pagkatapos ng Waco Siege. Isang putok ang yumanig sa Oklahoma City, USA. Isang government building ang giniba ng bomba na gawa sa ammonium nitrate at fuel oil. 168 na tao ang namatay. Kasama rito ang 19 na bata na nasa daycare center ng gusali. Ang sala rin, si Timothy McVeigh, isang dating sundalo, at ayon sa kanya, isang tagahanga ng ginawa ni David Koresh. Ayon mismo kay McVeigh, ang Waco Siege ay nagtulak sa kanya para bumuo ng plano. 2 taon siyang nag-ipon ng armas, galit, at paniniwala na ang gobyerno ay tirano. Nagbenta siya ng anti-government literature. Naglakbay sa buong Amerika, binanggit ang pangalan ni Koresh, at sinabing ang mga namatay sa Waco ay martir ng kalayaan. At noong April 19, sa eksaktong araw ng anniversary ng siege, inantihan niya ang pamahalaan sa pinakamalalang domestic terror attack sa kasaysayan ng US. Ang kwento ni David Koresh at ng Waco Siege ay isa sa mga madidilim na kabanata ng kasaysayan ng Amerika. Isang paalala kung gaano kalupit ang puwersa ng bulag na pananampalataya, kung gaano kabagsik ang tugon ng Estado kapag sinubok ito. At sa dulo ng lahat ng ito, mga bata ang naiipit. Mga inosenteng kaluluwang nalaman ng digmaan ng ideolohiya. Ito ang Waco Siege at ito ang pamana ni David Koresh.
Ang huling propeta na nasunog kasama ng kanyang pangarap at mga tagasunod.